grabe po talaga ang epekto sa mga investors ng mga pangyayari tulad nito. At baka hindi coincidence na kasabay nitong mga pangyayari ngayong linggo, naging record low ang peso to dollar ng 59 to almost 50 centavos to 1. At ang foreign direct investment ay nasa post-COVID low. Uulitin ko po, yung project ko sa Nueva Ecija na groundbreak ni PBBM, ang pinakamalaking foreign investment sa buong bansa sa taong 2025. At nahihiya po ako, to be honest, sa mga nagtiwala sa ating bansa at nagpasok ng kanilang pera para may sa katuparan ang Alam mo, dahil sa pamumulitika nila, ha, ito walang biro, ito talagang lalo tuloy nawalan ng investor sa Pilipinas eh. Itong mga investor natin, ayaw na nga dahil sa tindi ng korupsyon. At saka remember, dahil sa korupsyon, pahirapan ngayon mag-invest dito, hirap maggawa ng negosyo, kaya tuloy nagpupuntahan sa ibang bansa. Alam mo, nung tinitingnan ko nga yung mga katulad ng Vietnam, di ba? Isa ho yan ngayon sa pumuputok, sabi ko pambihira, oh. Mas maayos naman tayong bansa. Hindi siya pinanlalait natin itong Vietnam, ha. Pero mas nauna naman tayong umasenso diyan supposedly. Pero bakit tila mas gusto ng mga investor doon pumunta? Dahil nga sa less corruption. At ito, halimbawa niyan, sabi nga ni Libiste, sobrang dami ng investor na nahikayat nitong kanyang kumpanya. Ngayon, dahil sa pamumulitika nitong Malacanang, para bang sasabihin nila, ganun pala dito pag nakalaban mo na yung administrasyon, pag nakritik mo na yung administrasyon o kaya yung mga kakampi ng presidente, gaganyanin. So ano magiging kumpiyansa ng mga investor ngayon na mag-invest pa sa Pilipinas? Wala na. Puro na tayo utang. Wala pa tayong kita. Ay, naku, kawawa naman tayo talaga. ng proyektong ito dahil biglang nadamay ang kanilang investment sa mga vlog ng ating administrasyon USEC. At ang madadagdagan ko, ang dahilan na ibang mga negosyo ay hindi din natutuloy ay sa iba't ibang mga level ng ating gobyerno, may mga nanghihingi sa mga negosyante. Patay tayo dyan. In fairness naman sa Pilipinas, sa buong mundo, ito ay di umano ay nangyayari. Pero minsan daw, kaya nanghihingi, kaya nagpapataw ng multa ang ibang mga opisyal o nagbibigay ng mga demand letters o nag-intimidate sa media ng mga negosyante ay sa kadahilanan na may posibilidad din na ang mga negosyante ay may iaalok sa mga opisyales na nagpapahirap sa kanila. I'm not implying anything about anyone in this situation, and I am saying this very delicately, and only in this instance have I said this, but I think that at least there is a perception that when any government arm is speaking very publicly against any private business, that iisipin ng iba kahit na walang ganitong nangyayari na baka may financial reason na yung mga nagsasalita ay nagdidi umano'y shake down sa mga investors na ito. At muli, kahit na hindi po ito totoo, the fact na may mga ganitong mga pahayag very publicly ay maaaring mag-discourage sa additional investment sa Pilipinas. Kong, mayroon pong pinapataw na 24 billion. Ito bang 24 billion ay the same company po o the same business na sinabi po ninyo na nakapaglikha ng 10,000 na mga trabaho? Yung sabi po ni Energy Secretary Garin? Yun nga po yung kumpanyang binenta ko. Sa kumpanyang binenta ko ay iba't ibang mga subsidiaries. Pero yung mismong kumpanyang binenta ko, if I'm not mistaken, ay yung kumpanya na akala ng iba ay akin pa. Kaya sa totoo lang po, hindi ko kinokorekta sila kaagad dahil gusto ko lang pong panuorin kung ano-anong mga kwentong gagawin nila. At grabe, no? Yung penalty na sinasabi ni Garin, yung DOE na napag-utusan, akala niya yung pinagmumulta niya yung kumpanya ay nasa pagmamay-ari pa rin ni Libiste, matagal niya nang ibinenta yon. So sino ngayon ang magmumulta? Yung mga nag-invest doon. Kita niyo yung katarantaduhan na ginawa nitong gobyerno natin? Paano ka pa magkakaroon ng kumpiyansa na magnegosyo dito kung dahil sa pamumulitika nila dito kay Libiste, pinambulta nila na sobrang laki, hindi naman pala sa kanya na yun.
O edi yaris tuloy yung kung sino man yung naiwan doon. Yung mga katarantaduhan. Kung So, wag nyo naman kalimutan, sana lang ha, mag-subscribe po kayo sa channel na ito kung nais ninyong kayo ay maging ma-alert na may video ako. Pwede nyo i-click yung notification bell din. At syempre, subscribe na rin po kayo kasi 60%, hindi pala, 50% ng nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe. Subscribe na po kayo, ha? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. sasalita sila ng mali, pwede natin silang kasuhan ng 110 million pesos in damages din. Oh, kasuhan mo rin yan. Yan si DOE Secretary, kasuhan mo rin. Kasi bantakin mo, ikaw daw may utang. Ikaw daw ipagbabayarin kahit hindi mo na kumpanya. Di ba? Katarantaduhan yun. Okay, kasuhan mo rin yung animal na yan. Pero yun po ay isa pang example ng patently false information na ipinahayag sa mga nakaraang mga araw. Pero sir, 24 billion, hindi raw ito kaugnayan, no? Yung sabi ni Secretary Garin, sa inyo pong stand, no, sa korupsyon. Do you believe, sir, on that side naman po ng Energy Secretary? Unang-una po, yung importanteng punto ay hindi po sa akin ipinataw ang multa. Ako po ay nagbenta ng kumpanya noong 2023 and 4. Tapos yung multa ay ipinataw ngayon lang. Baka dahil, I'm not alleging this, I'm just saying nagkataon, ito po ay kasunod ng aking pagbunyag ng certain Matik na yun, nahiya ka pa sir eh. Matik. things. And at least yung pag-ingay tungkol dito ay first time na nangyari. And the sad thing is, hindi sa akin tinataw ang multa. Sa kumpanyang binenta ko, tinataw ang multa. Baka akala nila sa akin, mali pala. At nakakalungkot kung may mga ibang mga madadamay dahil sa mga alleged na politically motivated attacks. Pero hindi po ako nag-engage sa media sa mga pahayag ni DOE Secretary Garin at iginagalang natin po syempre siya at ang Huwag mo nang aming focus galangin. ngayong araw. Bakit ba ay sorry, naku po, ulit, patay kang bata ka. Sorry. Opo, ay maaaring mag-discourage sa additional investment sa Pilipinas. Kong, mayroon pong pinapataw na 24 billion. Ito bang Sorry, nagkita? Paano po nabuo yung meeting na yon at ilang detalye siguro, Kong, nang inyo pong napag-usapan? Oh, actually, marami naman po akong mga mini-meeting galing sa iba't ibang mga sektor. At kadalasan, yung mga kaibigan po ng aking ina ay aking mini-meet. At syempre, ang aking ina ay may malawak na network sa iba't ibang mga sektor. At in general, humihingi po ako ng payo sa mga nakaranas ng mga hirap tulad ng mga dinadanasan ko ngayon. At by the way, ang isang similarity sa mga iba't ibang mga kinakausap ko minsan ay sila po in their own way in the past have fought against corruption. Although of course we differ with each other in everyone's case on certain issues, those who in the past have fought against corruption have also been silenced by governments in their time, and many have been imprisoned. Again, there are people on the left, the middle, and the right who have been imprisoned for their political beliefs. At ito po ay isa sa mga tinatalakay ko kapag ako po ay humihingi din ng payo sa mga ibang mga kaibigan ng aking ina. Opo, Kong, bago lang ulit si Partner Admar, kung atin pong iisipin, meron naman po kayong choice na hindi po magsalita at antay na lang, no, na magkaroon po ng pagbabago sa kasalukuyang uri ng pamamahala sa bansa. Pero, Kong, bakit buwis buhay po itong ginagawa ninyo? Ano po yung driving force ninyo, Kong, at such a young age na kayo po ni Kong Kiko Barzaga, mga pader, mga institusyon po ang inyong binabangga? Ang sinasabi nga sa akin ng aking ina, ang ganda na nga ng aking buhay noon na binenta ko ang aking kumpanya, hindi ko na kailangan magtrabaho pa. Tapos biglang naghanap ako ng mga kalaban at problema. Pero sa akin po, that's precisely why ginagawa ko ito dahil na-achieve ko na ang gusto ko sa pribadong sektor at ang pribilehiyo ko ay hindi ko na kailangan na kumita pa. At napaka-boring naman ang buhay kung hindi ka maghahanap ng bagong challenge, no? Kaya naisip ko kung hindi ko ito gagawin at yung mga iba kailangan umasa sa mga budget o sa suporta ng ibang mga contributor para sa kanilang mga
mga kampanya at ako hindi ko kailangan gawin ito, then baka ako na lang ang pwedeng magsabi ng totoo. Yeah. Dahil hindi ko po kinakatakutan na babawasan ang budget ko. Kaya I guess the heart of it is I find it my sense of responsibility. If I am able to speak freely because of my financial independence, then I should. And of course, all of us want to do the right thing. I think naman that most people in Congress, if they were also in my position, well, I'm not sure most, but many, would also do the right thing kung talagang able ka. Pero kung hindi ka naman with means, kailangan mo talagang makisama para mabigyan ka ng budget. Pero kung may means ka, then it is possible for you to speak freely. Congressman, si Admar po ito ulit. Nabanggit po ng chairman ng franchise dyan po sa Kamara na nakahanda sila if ever na merong di ko alam kung meron na ba talagang naghahain ng resolusyon para imbestigahan po yung issue na yan sa prangkisa. Nakikita nyo po ba na mapapahiya lang sila kung ito'y gagawin nila? Kung pwede bang readily available ba na ma-research kung ano na ang nangyari sa SPBC, ganito ganyan na wala na palang, kumbaga automatic na palang nawala ng prangkisa dahil sa walang operasyon? Congressman. Actually, pwede akong magpunyag ng konting karagdagang informasyon for the first time ngayon sa inyong interview. Gusto natin Sige yan. po. So, itinanong po ako kahapon ang aking comment sa pahayag ng chair ng naturang komite at ang sagot ko ay, that's good news. I look forward to expose what I know to any committee of Congress that will give me the opportunity to do so. At ito po ay addressed sa franchises man, energy committee man, o ibang mga komite na may kaugnayan sa ating ekonomiya. Ako po kasi ay hindi aktibo sa mga naturang komite. Also out of exceeding caution dahil gusto ko ngang patunayan na wala akong connection sa mga komite na may kaugnayan sa mga companies that I have been in or had shares in. And kung ako naman ay ibitahan, pwede ako magsalita. At patungkol sa Energy Committee, nabanggit ko kanina sa aming press briefing na maraming mga sikreto kung paano kumikita ang mga malalaking kumpanya na pwede kong ibunyag at kung masahol ang korupsyon sa government public works, ganoon din sa private sector at pwedeng talakayin doon. Pero ang Franchises Committee ay espesyal. Yan po ay actually pinag-aagawan sa Kongreso ng mga chairmanship, vice chairmanship at even membership dahil ang aligasyon ay may mga insentibo ang mga miyembro ng Komite on Franchises. At meron po akong mga specific na pwedeng ibahagi sa publiko patungkol dito kung ako po ay imbitahan sa Komite on Franchises. Pero kung hindi po sila nanonood sa inyong show, hayaan na lang po natin sila na imbitahan ako. Pero pag imbitahan po nila ako, pwede ko pong ibunyag ang mga naturang insentibo. Naku. Pero ang direktang answer ko po sa inyo ay mukhang hindi nga nagre-research ang maraming mga nagpapahayag sa media bago sila nagpapahayag dahil tulad po nga ng sinabi nyo, Kasama na dyan yung mga political analyst na mga walang trabaho. simple reading of the bill that was referred to would show them that this was indeed the case na hindi naman sa binasa nila tapos pinahayag pa nila yun. Parang hindi nila binasa at all yung provision na yan. Opo. Sir, balikan ko lang yung usapin tungkol po doon sa Cabral Files. Kasi meron pong parang komento doon si SP Tito Soto na parang medyo dina-downplay niya yung kahalagahan ng Cabral Files po. Actually, yung sinabi niya sa interview na napanood ko ay kung request, then listahan lang. Pero ang importante daw kung lumabas sa GAA at kung may saro. At yan ay actually totoo. Kung hindi mo nakita yung files, hindi mo masabi kung lumabas sa GAA at may saro. Kaya after that statement, ipinost ko po sa Facebook ang listahan ng mga proyekto sa isang list of 20 billion pesos na ang karamihan ng mga proyekto ay maitatrace sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Ito po ay sample lamang sa over 700 billion pesos in the 2025 NEP. Sa 20 billion pesos na ito, almost all the projects lumabas sa GAA. And almost all the projects, makikita mo yung record sa DPWH website na almost all na bid out at ongoing ng implementation at may iilan na forbidding lang. At I think Senate President Pro Tempore Ping Lacson would also agree because he has a copy of the file. And tulad po yung listahan ni Zaldico ng 81 billion pesos of DPWH projects in the 2025 budget. Siya po ay may listahang ipinost sa Facebook
at lumabas na po sa GAA ang mga proyektong ito at sa sarili kong distrito, yung mga proyekto sa Cabral Files nandoon at maanomalya. At yung mga proyekto sa listahan ni Zaldico ay nasa aking distrito din at maanomalya. Kaya kung ihimayin natin ang per project sa mga listahang ito, doon natin makikita ang status ng project, sino yung contractor, at kung may kaugnayan ba ang contractor sa proponent. Kaya nga importante na isa publiko ang mga files na ito dahil hindi tayo makakakomento sa hindi pa natin nakita. Ako nakita ko kaya sinasabi ko ito. Pag may isa sa publiko ito, dyan magkakaroon ng mas magandang talakayan tungkol sa mga Naintindihan niyo yung paliwanag? Oo, maaring tama naman yung sinabi daw ni Soto na request lang naman daw yan. Wala pa naman daw yan doon sa mismong batas na budget. Kasi nga, hindi mo pa nakikita o hindi pa nakikita ng taong bayan dahil yung Cabral Files ay nagtutugma doon sa totoong nangyari. So, ibig sabihin, ano importansya nun? Talagang bago pa gawin yung budget na supposedly, yung budget na yan ay nanggaling sa executive branch, pero yung mga congressman o kung sino man yung nagbigay ng allocation o humingi ng allocation, ay isiningit na doon pa lamang po sa NEP pa lang. Ibig sabihin doon pa lamang po sa executive, doon ginagawa pala, ipasok mo na to, ipasok mo na to. At nagtugma doon sa talagang naging batas. Kaya hindi maliit yung Cabral Files. proyekto sa listahan. Opo, yung mga personalidad na tumutuligsa po sa inyo, sa tingin po ninyo may kaugnayan ito sa Cabral Files at hindi po ba parang pag sunod lang ito, pag-comply lang ito sa nabanggit ni Marcos Jr. na humihingi siya ng tulong, kung merong alam patungkol sa issue ng korupsyon ay pwedeng lumantad at isumbong, Congressman? Well, yung key dito is may kopya ako. Kaya kung may ibubura, pwede kong sabihin. Opo. And ito naman pong pag-appreciate ng DPWH doon mismo sa Cabral Files na tingin ng mga netizen, mga kababayan natin, parang dina-downplay din as well as ito ring ombudsman. Paano po yan po, Congressman, na meron ng parang parang nagko-conclude na po yung ombudsman negative against po sa inyo, dadaan din sa kanila. Anything na mga may masisilip na anomalya po dito, paano po yan? Actually, iba-iba yung mga ipinahayag tungkol dito kasi si Assistant Ombudsman sa ibang interview naman ay nagsabi na Cabral Files is a rich source of leads at si SP Pro Tempore Lacson ay nagpahayag din na isasupina ng Senado ang files sa DPWH. Actually, pati yung House Committee Chair on Public Accounts ay nagpahayag din na isasupina din ng Kongreso ang files. At sinabi din po ni Dow with the help of NBI ang Cabral Files. Kung ito po ay walang kwenta, siguro hindi naman itong lahat i-request for subpoena at hindi po mag-aksaya ng oras para mag-authenticate. Parang dinagdagan nga sa ibang mga interviews recently na may higit pa sa mga list of proponents, pati yung mga original documents, mga letter requests ng mga politiko ay kasama sa mga sinabing 6 na kahon ng mga dokumento na ibinigay ni Yusek Cabral. Kaya pwede natin actually isatabi ang mga pahayag na wala ito kasi yung mas malaman siguro po ng mga sagot, yung mga nagsabi na yung 6 na kahon ng mga dokumento na ibinigay ni Yusek Cabral sa DPWH bago siya umalis ay in fact isang undeniably useful record of proponents in the DPWH budget. Speaking of walang kwenta, nabanggit po last weekend nga ni Ombudsman Remulla na mas malaki para yung issue ng franchise mo compared dito sa nabubuksan mo na Cabral Files to the point na sinabi pa niya na wala kayong kahihiyan daw. Grabe. Yung franchise na binenta ko na hindi ko naman binenta. Opo, mas malaki daw yun na issue at kung totoo man na 2022 pa, wala na palang automatic, wala ng franchise, parang nawaw maliba rito si Ombudsman. Matik na. Sinasabi ko po sa aking mga interview din kanina na iginagalang ko po si Ombudsman dahil siya po ay kaibigan ng aking ina. At ang polisiya po sa aming pamilya ay hindi po ako magkakomento pag kaibigan po ng aking ina. Pero sinabi nga po ni Yusek Claire Castro, bakit ako kinasuhan? Porket hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Kaya kung maaari po dapat kaibiganin Yusek mo na Claire niya. Castro po
ang questionin ko. Alam na kung saan lalapit, Dapat partner. kaibiganin ni Yusek Castro, Oo. si Senator. Pero huli na lamang po, Congressman, kasi sa Lunes ay muling bubuksan. Akala ko tapos na pero bubuksan ulit yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ukol nga po dito sa maanumalyang flood control projects po, no? Sabi ni Senador Ping Lacson. And lumalabas nga sa balita na nais ninyong magkausap kayo. Mag-uusap po ba kayo bago ang Senate Blue Ribbon Committee, o handa rin po ba kayong humarap doon sa Senate Blue Ribbon Committee kung kayo po ay maiimbitahan? Laging bukang bibig po yung tawag dito, interparliamentary courtesy nga, hindi kayo mauobliga, pero pwedeng maimbitahan, gagaya po ng ginawa rin ni Congressman Toby Chanco. Yung pag-uusap ay nangyari po last year. And then, I have exchanged messages with Senator Lacson since then. And dahil New Year, inanunsyo na may Blue Ribbon Committee hearing, doon na lang po sa Blue Ribbon Committee hearing pwedeng talakayan yung mga bagay. At ako po ay nabanggit naman na din sa publiko, nakatanggap ng imbitasyon, at sinabi ko po sa aking press briefing kanina na ako po ay dadalo basta hindi po ako pipigilan. At ako po ay actually looking forward to see what the others will bring up, kasi napakadami pong mga imbitadong mga mahahalagang suspects, but pati witnesses, resource persons, at mukhang malaman ang Blue Ribbon Committee hearing ngayong Lunes. So magandang minimbita sa Lunes. Opo, may payo rin po si Senador Ping sa inyo, quote and quote. Sabi niya, huwag yung bara-bara. Sabi ko na rin ang ano nyo sa paalala, payo ni Senador Lacson. Actually, ako po ay nagpapasalamat that I am given I would like to thank Senator Lacson for that. Of course, being selective on what to say in the media is something that I take to heart also. At actually, ngayong linggo nga, hinayaan ko si Yusek Claire na magsalita ng mali bago ako naman nagkorekta sa kanya ngayong araw. At kaya po tayo din nag-interview ngayon dahil kakagaling ko lang po sa aking ibang mga press briefings ngayong araw. Tapos bukas, pahinga naman po muli. So, hindi na po araw-araw. Pero ang mabanggit ko lang din naman po kasi ay yung mahirap sa akin. Sinasabi naman ng iba, kung hindi ko naman ilalabas yung mga files, disservice naman sa publiko. Tapos yung Tama. mga naman pag ilalabas ko, i-criticize ako. Kaya medyo nahihirapan ako. Ano bang dapat natin gawin sa issue ito? Ako may suggestion ako, mag-usap tayo. Mag-usap tayo. Meron ako suggestion. Kontakin mo lang ako through SMNI, ha? May suggestion ako sa'yo. Pero di ko muna nalabas. Sabi nga ni Governor Singson, wag natin ilabas ang baraha. Parang sa poker yan, ha? So, may suggestion ako, pero tayo na lang ang mag-usap. Dapat ba isa publiko natin? O dapat ba piliin natin ano yung isa sa publiko? Congressman, baka may mensahe kayo sa taong bayan sa mga ganap ngayon. Kakaumpisa pa lang po ng 2026 at ito agad ang bungad ng mga issue at mga usapin po, Congressman. Well, I actually am very hopeful that maraming lalabas galing sa iba sa mga darating na mga araw patungkol sa mga DPWH projects. Kaya actually ang sagot ko sa tanong kanina ay hintayan natin ng ilang araw na lang ang mga iba na maglabas ng impormasyon tungkol sa DPWH. At I think pagkatapos ng Blue Ribbon Committee hearing, magiging mas malinaw kung gaanong kaseryoso tayong lahat sa transparency, at sana magkaroon tayo ng malaking progress towards transparency on the DPWH projects in the coming days. Kong, pahabol lang, no? Dahil hindi ka magpapa-interview bukas and in the coming days. Malapit na po yung February na opening na naman ng window para mag-file ng impeachment against VP Sara Duterte. Marami pong mga nagsasabi dyan sa House na kung magiging same lang din ang content nung nakaraan, no? Might as well, hindi na lang nila susuportahan yung mga hakbang dyan sa House of Representatives. Anong tingin mo, sir? Sa inyo po mga gagaling yung pagtalakay sa impeachment case laban sa vice. What are your thoughts about it? I think kaninang umaga nag-press conference si Deputy Speaker Ronnie Puno na on the part of NUP, hindi nila susuportahan na magkaroon ng panibagong impeachment. Ano pong tingin niyo doon? Bakit yun sinasabi ngayon? Ibig sabihin wala na talaga?
Ang sinasabi nila, marami pang pagtutuunan ng pansin. Tapos, kumbaga, masyadong tututok sila sa issue na yan, baka mabawasan yung, kumbaga, attention nila sa iba pa daw mga importanteng mga usapin, Kong. Pero totoo naman kasi na ang daming mga issue na hindi pa na-resolve. Kaya maaaring totoong hindi na nila ipapursue ito, no? At I guess yung madadagdagan ko lang ay baka nahihiyan na rin ang ibang mga kongresista na mag-allege ng corruption sa mga iba kung sila naman po mismo ay tumatanggap ng MOOE na mas malaki pa sa confidential intelligence funds. Correct. At may, of course, mga anomalya din sa mga DPWH projects sa kanilang mga distrito. At baka naiisip nila na kung sila po ay magtapon ng mga aligasyon sa iba, yan po ay magiging pagkakataon na ilabas na rin lahat ng mga issue ng lahat ng mga magsasalita tungkol sa korupsyon ng iba. Correct. Kung nag-boomerang yung issue, no, sa HREP. Imbis na kay VP lang, na back to sender. Parang ganon. Opo, of course, matagal naman na ina-allege na may corruption sa DPWH, no? Of course, pero mas malaki in the last few months ang nakikita natin na scale. Pero yung pinaka-ironic is yung MOOE ng Kongreso ay dahil hindi siya nililiquidate with receipts for the most part, much like confidential intelligence funds, pero much bigger. Diba? Kung 18.58 billion pesos yung MOOE ng Kongreso, ibig sabihin yung pinakamalaking confidential intelligence funds pala sa buong gobyerno ay nasa Kongreso. At ako po ay personally interested na magkalkal pa po ng impormasyon tungkol sa paggamit ng hindi nililiquidate with receipts na budget na ito. Congressman Ega Erice, dilapitan daw ng mga posibleng maghain naman ng impeachment case laban naman kay President BBM. Meron po ba kayong mga na-monitor, Kong? May mga bumulong po ba sa inyo? Meron po talaga. Totoo yung threat, sir, na possible din na may mag-file against PBBM. Hindi po ba nabalita na yun na meron talaga? Si Kong Erice naman po ay I think yung nagbunyag. So credit goes to him. Pero I think we can treat Kong Erice's statements as credible. So anything is possible, Kong, sa pagbabalik session po on the Hindi lang 26th. posible. Sabi ni Kong Erice mangyayari. So maniwala tayo kay Kong Erice. Opo. Congressman, dagang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras. Sa ulitin. Ayun. So ayan na nga po. Alam mo mga kababayan, napakalinaw na ho ng paliwanag ko. Pag wala nang mas lilinaw pa sa paliwanag nito ni Kong Libiste kung ano talaga ang tunay na nangyayari at sitwasyon ng ating bayan ngayong pagkakataon na ito. And this guy is really masasabi natin for transparency. And yan naman ho ang ating nais din sa bayan natin, di ba? Kasi grabe na ho. At kudos sa mga ganitong young leaders in our country na umuusbong ngayon. Sana madagdagan pa lahi mo. Kaya lang wala ka daw jowa, wala ka rin ano. Gusto mo hanap kita, ano ba hanap mo? Babae ba, lalaki? Biro lang. Joke lang ha, dito joke ko lang siya ha. Huwag kayo magagalit. Hindi, kasi malay mo naman, di ba? Ayoko na mamaya magpakilala tayo ng babae, tapos yung pala gusto mo lalaki. Hindi. Biro lang po Kayo talaga, oo. Hindi, alam nyo, ito ay napakaganda hong pangyayari na magkaroon ng mga ganitong klaseng leaders ika nga sa Pilipinas. Na talaga naman, na merong tapang at lakas ng loob at merong, higit sa lahat, hindi lang tapang at lakas ng loob. Merong talino. Alam mo yun, merong argumento na tama, may logic at higit sa lahat, sa tingin ko basa ko sa kanya. Ito, basa ko lamang po. I hope I'm right. But we would see in coming days. Feeling ko may wisdom tong mama na to. So, suportahan natin, ipanalangin natin tong mama na to na sana talaga siyang maging susi na magising ang bawat Pilipino pagdating sa issue ng korupsyon. Okay, maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na ating